Ayan, magandang hapon sa ating lahat. Ito naman po ang Kalambag! No, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Parang in-MGI natin ang Kalambag for today. But this time, no, huwag nating hayaan na maging malungkot ang Sabado natin o ang Linggo natin, no. Mahalaga na lagi tayong nakangiti sapagkat ang ating emosyon ay nakaka-apekto rin sa ating kalusugan. At mahalaga rin na tawag nito, magkaroon din tayo minsan ng tawag nito, yung parang me time. And of course, sa amin sa Kalambag, ang Kalambag din ay isa sa aming mga me time. And of course, no, bago ang lahat, isa-isahin muna natin yung ating mga makasama. At of course, kumustahin natin sila. Kung kamusta ba? Kasi nga last week, no, hindi tayo nakapag-meet due to holiday, no, yung All Saints Day at saka yung All Souls Day, no. November 1 and November 2. Kaya naman, muling magbabalik sa buwan na ito ang Kalambag. Kaya naman, isa-isahin natin kumustahin ang ating mga kasamahan sa oras na ito. Ayan, unahin natin of course, si Shivon. Kamusta ka, Shivon? Kamusta yung holiday mo? And kamusta ka nung nakaraang 2 linggo? Ayun. Hi, Kuya Akim. Hi, everyone. Mhm. So, nung November 1 to 2 specifically, ayun nga, dumalaw kami sa mga relatives namin, together with family. Syempre, nag-family bonding na rin. And, ano siya, for me, fulfilling siya in a way kasi yung mga other family members ko na hindi ko nakikita dati. Ngayon, mas nagkakaroon kami ng catch-up moments and, ayun nga, family bonding. Kayo naman po. Nakamute pala ako, sorry, pasensya na po. So, ayan, maraming salamat, Shibon. Parang family bonding, maganda yun eh. Kumbaga, pagkakaroon ng strong connection sa ating mga family, no, with that kind of bonding, maganda rin yun, no? Kasi nga, di ba, mahalaga talaga yung pamilya sa atin. Kahit kung holiday season man, mahalaga na mas paigtingin natin yung connection natin sa ating mga, of course, pamilya. Ayan, sunod naman si Zian, no, na talagang very empowered ang aura for today. Ayan, Zian, take it away. Kamusta ka for for past 2 weeks? Oo. So, nung first week naman, Kuya Akim, and sa inyo lahat, nung first week, okay lang kasi sem break. Wala naman kami masyadong ginawa nung sem break kasi nandito lang kami sa bahay. Pero overall, masaya naman kami ng family ko. Kaso nga lang, nung second week, ayun nga, nag-pile up Mm. bigla. Kakapasok ko lang, tapos parang nayanog yung utak ko, ganun. Kasi ang dami agad ipapasa kasi completion week din. So, nag-dissect din kami kahapon, which is, masaya naman. And, umattend din kami ng lamay. So, minsan pag weekdays, medyo late ako nakakauwi. Pero overall naman, okay naman po, Kuya Akin. Ayan, no? I think third quarter nyo na, di ba? Third quarter na Third po, quarter nyo opo. na, di ba? Oo, kasi nga may sinututuran ako no, puro third quarter na yung pinag-uusapan namin. Ayun, shout out sa'yo, Dylan. Of course, let's proceed to Lia, no? Oo. Ayan, so first week, sem break, okay lang. Medyo ako yung type ng tao sem break pero madaming gawain. So far, okay lang. Nung October 30 to November 1, nag-youth camp kami. And yung camp na yun, medyo na lang ako, nayunig yung utak ko kasi nga, hindi siya basically may mas matatanda sa akin sa youth camp. And yun, nung second week naman, completion week, okay lang. Panay event, I guess. Ayun. So far, okay lang. And Ah, today, tooth extraction. Nagpabunot yeah. po ako. Kaya medyo maano yung pananalita ko. Ah, Masakit siya. It tastes blood. Yun lang. Yun it's lang, Kuya okay. Aki. Para naman. Yeah, it's okay. Kung para sa ikabubuti mo, then why not naman, di ba? And of course, di naman halata. Hindi naman namin, it doesn't matter kung paano ka magsalita. Important yung sasabihin mo. Yun yung mahalaga sa ating mga kapwa kabataan, no? Kaya huwag ka mag-alala. Okay na okay lang yan, no? So, lumako naman tayo, of course, kay Jacob. Hi, Joaquin. Doing very, very good this week. All my days, pero minsan nababaliw na din because I have joined so many organizations, so many clubs. I've
I'm not saying I bit off more than I can chew, but I've certainly bit off a lot. Anyway, coming with the challenge, of course, it's very fulfilling and very enjoying. So, yun lang, kuya. Thank you. Kayo naman O, po pala, Kuya Kim. Kamusta ka this week? so bago pala, mga ilang org yung sinalihan mo, Jacob? Nasa 5? Oh no, Kuya. We're not allowed to take more than two, but I took so many like exterior roles. So I am junior president of the language club here in Ateneo. Then I'm also the HR officer here for the Scholars Club in Ateneo. And so many other exterior roles like PR officer in the student government, and I've also taken up what's it called? I've also been HR officer for our local booth. Yun lang po, kuya. Yeah, thank you so much, Jacob. Ako naman tatanungin, no? Siguro, last time when I said, my health is not okay, no? Due to, of course, I think this is the right time to say na ako, no? That I was diagnosed in type 2 diabetes, yeah? And last week ko lang din nalaman. And of course, for now, my blood sugar level before, no, is 19, no, ang taas. No, dumating sa point na yung vision ko is hindi na maayos, blurry na siya. Parang nagsimula siya nag-blurry nung last episode. Buti narasada ko pa yon. And kinabukasan talagang medyo blurry na till such time that ganon. Then muntikan na ako na-depress, and of course, nilabanan ko, of course, with the help of the people who loved me, especially my students before when I was an intern, no? They visited me, they bring veggies, no? Pinagluto nila ako, and I'm very happy kasi ang sweet nila, no? So, ganon din. Of course, with them, no, unti-unti siya nabawasan, and after that, my churchmate called me and tawag nila, pinapunta ko sa bahay nila to tutor her tawag nito, younger brother, no, grade 6 pa yun siya. So, I'm very happy kasi with that, kumbaga, na-surpass ko yung mental health problem ko, and as well as of course, nag-enjoy naman ako sa tutor na trabaho ko, and I'm very happy, no. Kaya sabi ko kanina, no, na dapat yung emotion natin is maging siya, tawag nito, dapat stable, no. Dapat tawag nito, dapat mag-happy lang tayo always with ma'am siya. Sabi niya pa, think positive always. And kaya yon from 19 to 11. But currently, na-discover naman na may anemia ako. But still, kaya pa yan, no? Carry pa yan, oo. And aside from that, no, dapat matutunan natin kumain ng maayos. Of course, yung tamang pagkain na hindi nakakasira sa health natin. And with that, no, overall, I'm okay. No, with just 2 weeks, ang laki ng binaba ng blood sugar ko, and hoping next week, sana normal na. And with that, no, so go back to the topic tayo. And by the way, last last 2 weeks pala, no, napag-usapan natin yung World Museum din na kung saan diniscuss natin yung kahalagahan ng mga museo at saka yung mga galleries sa ating, of course, sa ating community, sa ating bayan, sa ating bansa, no, to reflect the identity of being a Filipino, to remember the history, and of course, and other purposes pa na pwedeng gawin ng ating museum, of course, sa ating minamahal na bansa. And of course, as an historian, it's really big matter for me na magkaroon ng ganito mga museum. Sana sa lahat ng province, sa lahat ng mga municipalities, may kanya-kanya ring, of course, museum. Hoping soon, ma-achieve din natin yan. And with that, pag-uusapan naman natin ngayon, basta November, of course, hindi tayo mumultuhin, kundi pag-usapan natin yung tungkol sa of course, mga bata, of course, National Children's Month ngayon, kaya mga bata, mag-enjoy lang tayo. With that, I will give the floor to, of course, Dian. Take it away. Hold on, Zany. Eh, Before anything okay. pala, sorry, before anything, I would just like to say, Kuya Akim, thank you so much for being such an integral member to Kalambag, and we hope that all of the people out there will pray for you. On behalf of the entire cast here today and all of the behind-the-scenes staffers, we just want to say that we all love you and we're all praying for your healthy recovery. So thank you again, Kuya Akim, from the bottom of my heart. Back to you, Zany. Okay, so Back to you, ayun. Dian.
Before tayo mag-start, syempre simulan muna natin ang araw na to with a question, ano nga ba? So, ano nga ba yung pumapasok or unang pumapasok sa isip ninyo pag naririnig nyo yung term na National Children's Month? Meron po bang gustong mauna? Sige, tawag na lang ako. Si Ate Siobhan. Yung phone. Ayan. So, para sa akin, pag naririnig ko ang salitang National Children's Month, talagang pumapasok sa isip ko, for some reason talagang pumapasok sa isip ko ay kulay. Yung specifically rainbow, 'di ba? Kasi para sa akin, ang mga bata, ito nga, parang mga kulay sa bahaghari na kung saan meron tayong unique na mga kagandahan at saysay na kapag nagsasama-sama talaga tayo, nagbibigay buhay ito at sigla sa ating mundo. Tulad rin ng rainbow na sumisimbolo ng pag-asa, ang tayo, mga kabataan, sumisimbolo rin tayo ng ating kinabukasan. Tayo po yung nagpapatuloy sa mga pangarap at pagbabago para sa ating lipunan. So, yun lang, Zian. Okay, so tama nga yung sinabi ni Ate Siobhan. Parang napaisip din ako na, oo nga no, parang may mahahalin tulad mo talaga yung term sa bahaghari. And alongside habang nagdi-discuss si Ate Siobhan ng kanyang thoughts, naisip ko rin na parang pag naririnig ko yung term na National Children's Month, nakikita ko yung, alongside ng rainbow, nakikita ko yung mga ngiti ng bawat ng mga bawat bata. So, ayun nga, talagang na-e-express natin na parang National Children's Month more on sa mga kulay talaga siya ng mga bata and sa karapatan nila. So, next naman, I would like to ask si Lian. So, for me, ito yung panahon na binibigyan natin sa mga bata, their safety, growth, and voices na it reminds us that children deserve opportunities to shine. I mean, kung ako tatanungin niyo bakit ito yung naisip ko. Kasi, may mga bata din na yung nakikita natin sa lansangan, naisip natin, bata din sila and they need their protection at some point kasi parang hindi sila inaano. So parang, yun yung naiisip ko sila other than ako na, bata rin, I think. Pero sila din is parang na-empower niya yung utak ko, nagigising niya yung utak ko sa National Children's Month na bata sila. Bakit parang hindi nila natatamasa yung mga anuhan nila, yung mga nila, karapatang pambata nila. Yun lang, thank you. Okay, so ayun nga, as sinabi ni Lian na parang bakit yung ibang bata dyan sa lansangan na nakikita natin, bakit parang hindi nila nararamdaman yung pagiging bata nila? And in some cases, makikita din natin sila, 'di ba, nagbebenta ng sampagita, ganon. So, ayun, I think yung National Children's Month is, ako muna. So, I think yung National Children's Month is, parang eto yung pagiging aware natin na dapat ang bawat bata ay may security and meron silang ngiti sa kanilang mga mukha. Na parang dapat nararamdaman nila yung pagiging bata nila. And not only that, but na-acknowledge natin yung standing nila sa society natin na kahit bata pa sila, it doesn't give us the right na parang i-discard na lang yung opinions nila or yung feelings nila. So, next naman, I would like to ask si Kuya Akim. Kuya Kim, Nakamute nakamute ka po po, kayo. Kuya Akim. Ay, nakamute pala ako, pasensya na. Siguro kumbaga yung naalala ko sa National Children's Month is yung yung word na unconditionally. Parang kanta ni Katy Perry, no? I will love you unconditionally. Charet, no? So, kumbaga, yung pagmamahal natin sa mga bata, I remember, no, way back when I was an intern, no, alam ko, matitigas ang ulo nila. But when you show love to them, when
kumbaga yung sabi, lagi ko sinasabi kay Hilda Taba na theory na always look at the need, kumbaga doon sa mga kailangan ng mga bata gano'n, no, Tagalogin ko na, doon sa mga kailangan ng mga bata, tapos yung kailangan lang naman nila is attention, why not ibigay mo na lang, no, yung attention, pagmamahal, no, they deserve to be loved, they deserve love from the parents, from the society, from their community, nang sa ganun ay hindi sila malihis ng landas. Mahalaga yung pagmamahal natin sa kanila para na rin maging role model tayo sa kanila na in the future, no, they will love also yung mga children in the future na walang hinging kapalit, kumbaga unconditionally yung pagmamahal nila dun sa dun sa mga bata in the future. And with that, masasabi natin that this child, no, has a future, no, na may magandang future na darating sa kanya, no. So it's very important that love can tawag nito, can bring us hope, no, pagdating sa mga kabataan. Ayan, so si Jacob naman yung tanongin natin. Back to you. No, back to you. So, take it away, Jacob. Thank you, Kuya Kim. So, aside from my hair not cooperating today, I was also thinking like National Children's Month really focuses on like the importance of children on our society. So, looking back to Rizal, yun with the all kabataan ang pag-asa ng bayan stuff. So, I really do think about it na it all starts from the children and we should really be taking care of them. When I think of National Children's Month, I don't see I technically it is about all children in the world, but I also particularly put a spotlight on the children that are abused, being maltreated, and not being given their proper rights. And like that's just such a waste of endless opportunity. So for National Children's Month, that's really what I want to talk about and bring the attention to. Thanks, Kuya Kim and Zaini. Okay, so since related din naman to, and I would like to ask paano nga ba na-shape yung mga perception nyo about National Children's Month? So, I would like to ask you guys, may childhood memory ba kayo na naging dahilan para maging passionate kayo sa rights ng bata? So, I would like to start with Kuya Aki. Ay, ako talaga. Ang cute. Ang cute ng question. I really love the question. Yeah, way back, sige. So parang chika to. Ay, to, ganito na yon. So, you know what? Way back, 2008, when my mom and dad decided to separate, no? So, ayun, lumaki ako sa side ng mama ko, no? From Cebu, Nueva Vizcaya, we travel here in Kidapawan, kaya napadpad ako dito, no. So, dito na ako kumbaga nagpatuloy sa pag-aaral, and after that, I didn't expect na hindi magiging ganon kadali yung buhay namin. Kumbaga, from may kaya, dumating sa punto na yung talagang, yung parang poorest of the poor yung sa amin, trato sa amin na nasubukan kong magtinda sa lansangan, nasubukan kong magtinda ng gulay ng kung ano-anong paninda, yung mga legal na paninda. Tapos, kumbaga lahat ng paraan, pag-harvest ng kalamansi sa gitna ng init ng araw, no, I was, in the age of 9, oo, 9, 10, 11, 12, ganon, is, yun yung naging pinagkukuhanan ng pinagkakakitaan just to provide the needs of mine, of course, the needs of my family as well. And that time, no, mailap din yung education sa akin that time. That's why medyo late akong graduate, nakasap ako ng 2 years. No, sana supposedly dapat may work na ako, but currently, parang fresh graduate pa ako. And aside from that, no, I remember when my mom said that, stop ka muna mag-aral kasi kailangan mo magbantay sa kapatid mo and si kuya mo na yung papaaralin natin. That time, nasa acceptance stage na ako na magiging ganun yung role. But in the end, kinaya naman namin lahat, no? Hanggang sa nakagraduate ako, no? Kung nakagustuhan makapasa, no? Parang nakalimutan yung unhealthy living. Parang nag-exist itong unhealthy living kaya ito, nagkasakit at kaya rin naman. And hindi naman sasabi ko, no, na talagang mahirap kapag hindi complete yung parents mo na supposedly dapat sa pamilya kailangan nagtutulungan yung ama sa ina, but sa cases namin mas tawag nito mas kumbaga mas mahirap kasi nga isa lang yung tumatay yung magulang sa amin, but with that kinaya namin, oo, lahat kinaya kasi naintindihan din naman namin yung situation, especially ako na na talagang galing talaga sa hirap kasi yung high school naman ako kung saan bahay ako na masukan, na
para lang kumita, no? Parang maid siya kung ganon. Parang sideline every Saturday, Sunday. And until such time na napasok ako sa Init Philippines, no? And currently, I'm an advocate of ganito, child's right, no? Tayo dito sa Kalambag. And yun yung masasabi ko na ano talagang, pati thesis ko, dinedicate ko dito kung ano yung impact ng ano yung laban ng mga kabataang lumaki na sa single parent lang. And maramdaman ko yung hirap nila, but with that, they use that as an inspiration to continue to their journey, no? Mag-aral, magsakot. Instead nagbulakbol, they use that story to motivate to motivate to motivate themselves na ipagpatuloy kung ano yung dapat nilang tapusin. So, ayun lang. Oo, so sige, tanungin natin si Shivon. So, may mga childhood memories ka ba na ano na tawag nito, naging dahilan bakit naging passionate kayo sa Kalambag o yung pag-advocate ng child's rights? Sige, Shivon? So, ayun nga. Pero unlike kay Kuya Akim, actually, I don't have that kind of childhood memory talaga na kaya kong ikwento sa inyo. Pero, para sa akin po, since wala akong particular na childhood memory na nagiging dahilan para maging passionate ako sa karapatan ng mga bata. Pero habang lumalaki naman ako, mas nagkakaroon ako ng awareness. Yun ang meron ako. Mas nagkakaroon ako ng awareness or kamalayan tungkol sa kung gaano kahalaga yung mga karapatan nating mga kabataan. Since nakikita ko naman sa paligid natin na may mga batang hindi nabibigyan ng pagkakataong mag-aral o maglaro ng ligtas, doon ko na-realize na, oh, swerte pala ako at talagang dapat pinapahalagahan ko at ipaglaban yung mga karapatan ng mga bata. Kaya, um, kahit wala akong isang alaala na nagtutulak sa akin, dala ko yung awareness na unti-unti kong natututunan habang lumalaki. And I feel like yun yung nagpapatibay ng pagiging passionate ko sa pagrespeto sa karapatan ng mga bata. Ayun lang. Okay, so I would like to ask naman si Lian. Lian, meron ka bang childhood memory na nag-push sa'yo para maging passionate about sa rights ng mga bata? Yes, thank you for that question. Yes, meron. Pero not my experience personally. Kung nagkwento lang to sa akin na mas nakakatanda sa akin is yung tita ko and her siblings is yung bata sila, namatayan sila ng parent, which is pero namatayan. And nung nila sa akin paano yung gaano kahirap ng mag-aral na walang magulang, yung parang job mo yung workload ng mo. So parang malala. So parang hindi ko na hala. Tapos ako ngayon, parang iniisip ko lang, di ba, academics, ganito, paano pumasa. Parang dun ko na-appreciate at some point na na hindi lahat is they're given the same chances or have unfair treatment. Kumbaga, sabi nga sa mundo, hindi lahat pantay. Kaya dun yung parang sa akin na it made me realize yung importance ng speaking up for child's rights and equality. Yun lang. Okay, so syempre, tanungin naman natin si Jacob. Thank you po. So one of the weirder memories I remembered is this was during elementary school. Do you guys know Isaal? Thumbs up, Isaal, no? All right. Okay, so basically, Isaal is a science competition like thingy that has a lot of science-based things. Obviously, it's a science competition, but one of the highlights of it is its quiz bee. And it was like an all elementary, so grade 1 until 6. And at the time, I think I was grade 5. And my team was leading. It was like by pairs, so it was me and my friend. So we were leading very high. But there was this one team that comes from like remote region in
somewhere up north ata, and they were like so good. Like they got every answer right. They got all the very difficult answers right. And now looking back on that experience, I'm just like, imagine if hindi sila napili because of the circumstances that they live in. Eddie, what would happen to all of their potential? And also imagine all of the other people like them that are also very talented, very smart, but aren't able to showcase it, aren't able to hone it because they had not given the resources or the proper treatment that they're needed. So that's one of the things that really push me to work hard on myself so that I can make sure that more of the talent doesn't go wasted out in the uh to the less fortunate people out there. Okay, so sa experience ko naman or like childhood memory ko, it first started din no elementary ako wherein kasi sa labas ng classroom namin merong malaking nakapaskil dun na mga karapatan ng bawat bata. And then andun yung mga basics such as magkaroon ng bahay, magkaroon ng pangalan, magkaroon ng loving parents, magkaroon ng security, etc. So, doon pa lang nakita ko na parang, oh, eto pala lahat ng mga karapatan ng mga bata, ganun. Pero syempre, as time went on, nagkaroon ako ng mas maraming awareness. And apparently, and up until now, nagkakaroon pa rin ako ng mga nakikita ko na parang dapat hindi to deserve ng isang bata. So, ano kasi, syempre, ako, pinapressure ko talaga yung sarili ko in achieving academic achievements. So, since ako, yun yung personal goal ko, personal kong gustong gawin, yung ano ko kasi iba kong kapatid which is nasa elementary pa lang. Minsan kasi yung ano ko, yung mom ko, she can't help but slightly compare yung ano ako dun sa kapatid ko. So parang ginagawa nila akong role model pero I don't think it's like in a pretty good way kasi parang nako-compare yung ano nila, yung determination nila and stuff. So I think na ayun, isa din yun sa parang hindi naman talaga deserve ng mga kapatid ko na ma-compare sila. Kasi, nung elementary ako, wala din naman ako masyadong pake sa grades ko, ganun. Pero, pumapasa naman ako and ayun yung mahalaga. So, nung nag-start lang ako ng high school at saka lang ako nagtrabaho ng sobra-sobra. Pero, ayun, meron naman kasi tayong own growth, ano, pace of growth or like yung pag-develop natin ng goals natin, ganun. And sinabi din yan sa akin ng teacher ko nung grade 9 si Ma'am Charo. Sabi niya sa amin na, sabi niya sa akin na, parang normal lang naman daw na slow yung growth of pace mo or like pace of growth mo. Kasi, parang sarili mo yan eh, unique ka naman eh. Like, we all have our different pace na hindi naman dapat nire-rush, gano'n. So, ayun. So, para sa inyo ba, ano nga ba yung isa sa mahalagang karapatan ng bata na dapat lagi nating inaalala? So, I would like to start with Leah naman this time. For me, para sa akin, syempre, ang pinakamahalagang karapatan ng buhay at mabuhay ng ligtas at mahalin sila. To have a safe home, education. Ako kasi yung type ng tao na parang nararamdaman ko na. Yung kwento pa lang yun, iba. Parang nararamdaman ko gaano kahirap yung ganun. So parang yun, para sa akin, yun yung pinakamahalaga. Yun yung pinakamahalaga sa akin. Okay, so, tanungin naman natin si Jacob. My answer for that would probably like in general, like the abuse towards children. So I'm not sure what the exact law is called, but like protection from abuse and neglect or something along those lines. And I feel like we don't one of my initial answer was actually like the right to education, but how if you're going to get education but you're going to get beat up every time you get home, it's like not really going to be effective. So
I think the most baseline, the most important is just to make sure that every child enjoys their youth while they still have it, and that every child is treated fairly and they're still given the tools needed to reach their full potential. Yun lang po. Thank you. Tama yun, na napaisip din tuloy ako kasi initially sagot ko rin is to education. Pero if pinush natin or napush sa kanila yung mindset na yung abuse na to is normal ever since pagkabata nila, parang medyo ano pa rin. Pero still, education is isa sa karapatan na sa Mm. tingin ko dapat malaman ng bawat bata kasi dun nila matututunan ano nga ba yung halaga nila, ano nga ba yung tama. So, next naman, I would like to ask, syempre si Kuya Aki. Ayun, maraming salamat. Sa akin naman kasi lahat eh. Kaya sabi natin yung maglaro, yung tawag neto, yung iba pang mga karapatan. Kasi minsan lang tayo bata. Hindi gaya ko na ano, ilang beses lahat lang ng karapatan may iba kinama sa child. Not because may pumigil na kung sino, kundi yung mismong sitwasyon namin, yung kahirapan talaga, yung mismong pumigil. And just like yung sinare nyo kanina na about childhood memories, no? For me, it's, kumbaga hindi kailangan na maranasan yung lahat yung naranasan ko just to advocate for child's right or maging passionate kayo sa itong mga activities, no? Sapat na yung naririnig nyo sa story ng iba, no? Especially if close friends nyo, kung talagang tumatak sa puso nyo na kailangan dapat ganito, ganyan, then why not? Oo. Di naman kailangan na yung kailangan meron talaga kayong concrete experience sa kagaya ko. But overall, no, sa akin kasi lahat eh. No, kasi nga minsan lang tayong bata, minsan lang tayo nakakapaglaro, minsan lang tayo yung ang tawag nito, yung magiging elementary, high school, college, minsan lang tayo magiging, tawag nito, minsan tayo magiging bata. So, why not, di natin to i-enjoy? Kasi, of course, isa lang naman ang buhay, di ba? Wala namang rewind. So, why not lahat i-enjoy natin ng karapatan with, of course, with the limitation as well, no? And malaga talaga na yung mga bata na sa una pa lang ay malaman na nila yung karapatan nila saka yung mga limitasyon ng kanilang karapatan. Kasi kapag wala limitasyon, magiging abuso na rin yun, no? At kung masyado rin namang limit, eh, hindi naman din pwede yun. At with that, no, mas alam nila, mas alam nila kung paano sila palang pangalagaan, paano pangalagaan yung sarili nila laban sa mga mapang-abuso at mapamantala, no? And of course, sabi ni Jacob kanina na yung tungkol sa neglect and special protection, naalala ko that's RA 7610. Kung hindi ako nakagkakamali, RA 7610 yun. So, yun lamang. And of course, ipasa ko na agad kay, sino pa ba hindi tapos? Si Shibon, no? Tama ba? Okay, Shibon. Yes, Kuya. So, ayun nga, in relationship with Jacob's answer, yung para sa akin karapatan ng mga bata na, ay, sorry, karapatan ng mga bata na, karapatan ng mga bata na mapakinggan, 'di ba? So, what do you call this? Yung, since, like, in my childhood naman, iko-connect ko siya, hindi masyadong open sa family namin na, or like, ini-invalidate nila, ganun, 'di ba? Kasi, ang tingin nila sa mga bata noon is like, hindi validate yung pagsasagot mo kasi relations with the age, 'di ba? Need pa rin ng may respeto sa mga nakakatanda. So like, what do you call this? Dahil dito yung mga bata hindi na nila alam na may karapatan silang magsalita, mag-aral at Mm. maprotektahan. Kaya ang ano dito, naniniwala ko na unti-unti rin namang nagiging aware yung, oh my God, what the- Ayun. Ayun. Yan, nawala ba si Shibon? Nawala po yata. Nawala. So, Okay, balikan na so, lang natin sa mga. balikan na lang natin si Shiro mamaya. So, since related din naman siya sa topic natin, ano nga ba yung OSAEC, CSAEM? So,
Yung first part, it refers to the online sexual abuse or exploitation of children. And yung CSAEM naman, it stands for Child Sexual Abuse or Exploitation Material. So, eto, napaloob din siya na parang dapat eto, maging aware tayo sa mga nadadata ng mga bata through online and yung mga nakakasalamuha din nila. Kasi, ayun, lumalabag din siya sa ano, and ayun nga, laganap na rin yung social media nowadays eh. Kasi kahit bata pa yan, like super duper young age pa lang is, meron na silang mga gadgets, etc. So, bakit muna, since pinag-usapan din naman natin yung mga karapatan ng bata, bakit, sa tingin nyo ba, alam ba nila, alam ba ng mga bata or karamihan sa kanila ang kanilang karapatan? So, for this, I would like to ask muna si Ate Siobhan kasi nawala siya kanina. Ayan. Okay. Hello, rinig na po ba ako? Apa. Okay. Okay, so para sa akin, sa tingin ko naman, hindi pa gaano alam ng mga karamihan sa mga bata yung mga karapatan nila. Pero, I feel like masasabi kong mas nabibigyang pansin ngayon at mas napag-uusapan na yung mga karapatan ng mga bata. Nakakaano rin, 'di ba? Naisipin na mas nagiging aware na rin yung mga magulang at tinuturo nila sa mga anak nila yung mga karapatan na dapat matamasa ng isang bata. Sa ganong paraan, natututo rin yung mga bata na pahalagahan yung sarili nila at mas nagkakaroon sila ng pag-asang magkaroon ng magandang kinabukasan. Ayun lang, Zian. Okay, so, gusto ko naman ngayon tanungin si Jacob. Well, a lot of adults don't even know their own rights, so definitely not children. Actually, one of the good things about the OSA. Easy. Okay, I don't have it memorized yet, but the OSAEC CSAEM is that it's an advocacy. It's an advocacy that helps children understand their rights and that they know what should be allowed with them and what shouldn't be allowed with them. And it protects children from sexual abuse and exploitation, especially online, since yeah, like what you said earlier, everybody, even little kids, have their own devices now that can be used to access the internet without protection. So uh, that's why not just this advocacy, but also education is very important. It helps every child to understand what protection and what rights they deserve. Mm-mm. So, ayun nga, OSAEC and CSAEM is nagiging or like nagbibigyan ilaw or like awareness yung mga bata kung na-exploit na ba sila, kung nata-take advantage na ba sila. And pinag-iisipan ko din to kanina eh, kung yung mga bata ba is aware na. Certainly, sabi nga ni Ate Siobhan is, basta pag-uusapan na siya ngayon. And tulad nga, kaso nga lang tulad din ng sabi ni Jacob, yung iba talaga, hindi pa. And I think, yung education talaga yung nagbibigay ilaw sa pagkatuto nila sa kanilang karapatan. Like, ang isang bata na o-open yung mind niya sa karapatan mainly because of education. So, naalala ko minsan yung ibang mga bata na nagtatrabaho like nagbebenta na sa sampagita just to sustain yung mga needs nila sa family, ganun. So, naisip ko na yung bata bang ito is, alam niya ba na dapat ang ginagawa niya ngayon is nag-aaral siya and not selling? So, napapaisip din ako na, ayun. So, I guess you could say na mas aware sa kanilang karapatan is yung mga mas, nabigyan ng gift to education. So, I would like to ask naman si Kuya Akin. Ayun. Speaking of what you said, no, alam ba ng mga bata yung karapatan nila? 50% no, 50% yes. Yung mga kabataan na nagtitinda ng sampagita, sabi na natin, sabi nyo kanina, alam ba nila yung karapatan nila? Kung sabi nating no, napakalungkot nun. Pag sinabi na bata, alam nila, yes, alam nila, pero mas malungkot because they don't have choice. How how can they survive kung hindi sila magtitinda ng ganun? Kumbaga, alam nila, but they don't have choice but to do this, to do that.
just to survive. Gaya na nangyari sa akin, yes, alam ko, bata pa ako, alam ko na. No, kasi curriculum before pinag-uusapan na yung karapatan ng bata, no, sa time namin. But with that, we don't have choice, no, kasi nga kailangan, no, kailangan namin magkapera. So, kumbaga, practical, kung ano, pero nakakalungkot lang, no, kasi wala, tawag nito, yung parang wala na talagang choice kundi magtrabaho na. No, kasi nga hindi naman kaya ni mother ko before na no, pag-aralin kami ng kuya ko ng sabay kasi nga ilan na din kinikita sa pagtitinda. Oo, ilan lang naman yung kinikita sa halimbawa gulay o kalamansi kasi talaga yung tinitinda namin before. So, ilan lang naman yung kinikita namin that time, no? And aside from that, no, alam ba, doon sa kasalukuyan, I don't think alam nila lahat ng karapatan nila. It's because sabi niyo mahalaga yung education. Yes, mahalaga yung education. Education has a vital role to explain to every child about their rights, no? Kasi kung babalikan natin yung curriculum natin, kahit sa inyo ha, 'di ba grade 10 nyo lang na pag-usapan yung karapatang pantao? Or I don't know if naklase nyo siya before. Before pa, like grade 10 usually. Tama ba? Grade 10. Because second sem ay, not semester, fourth quarter yan na pag-aaralan sa AP10, no? Kasi nag-handle ako ng AP10, no? So alam ko. But in yung matatag curriculum, meron na siya sa grade 7, no? Meron na siya sa grade 7 na-integrate na siya. And we really hope, no, sa grade 6, sa grade 5, ma-integrate na rin siya. Kasi nga, napakahalaga, no, ng kasi nga minsan yung mga parents natin sa busy yan, ma-explain pa ba nila yung tungkol sa karapatan pambata? Siyempre hindi na, no? Kasi pagdating sa bahay, no, needs, puro kailangan ng bahay, kailangan ng mga bata yung nila, focus nila. But of course, education, dapat nandiyan yung education to teach our children about their rights. So mahalaga yung may vital role yung education pagdating sa pagpapaliwanag ng karapatang pambata. Ayan. Back to you, Zian. Okay, so bago tayo tumungo sa sa isa pang question, I would like to ask Lian muna. So, Yeah. para sa iyo, Lian, alam mo, sa tingin mo ba alam ng karamihan ng mga bata yung kanilang karapatan? I would say same kay Kuya Akin kasi nga may mga tayo na bata na nag-aaral, alam nilang karapatan nila mag-aral. Yung iba, other than education is din isinulat na nila yung mga anak nila at young age na ito yung karapatan ninyo, ganito, ganyan. Ayan yung may naalala tuloy ako kasi nung bata ako is hindi ako pinapayagan maglaro usually sa labas ng tanghali. Makulit ako. Tapos alam ko na yung karapatan maglaro ng bata. So parang yun lagi ko dinadahilan na, ma, you denied my right to play outside. So parang, I mean, yun dati parang ina-abuse ko siya. Ngayon parang, okay. Yung naman yung iba na nagbebenta na, nagtatrabaho na. Tapos ako parang nilalaro ko lang yung karapatan ko maglaro sa bahay. Yung ganun. So parang napaisip ako na lahat ba accessible? And the more I think about it, the more I age, kumbaga, is naisip ko, na-realize ko na hindi lahat alam talaga yung karapatan nila. Kasi I've been surrounded with people na late nila nalaman yung karapatan nila, ganito, ganyan. Yung malalaman mo talaga on how they describe their background. Kumbaga, dun ko nakukuha na, parang late nila na-realize or, hindi nila alam nung bata sila. Parang ganon. Yung iba naman, sinesearch na lang kasi nga, hindi sila nabigyan ng proper guidance, kumbaga, or rather family support na ano yung karapatan nila. Yun lang. Thank you, Zane. Okay, so since parang naririnig or like part din ng advocacy ng iba pang lumalaban para sa karapatan ng mga bata is yung bata ka pero may boses ka. Para sa inyo, paano ninyo maipaliwanag sa mas simpleng paraan yung quoting na yun na bata ka pero may boses ka? So, I would like to ask si Ate Siobhan kasi alam ko taga-Polsa ito eh. Yes, so ayan na. Ang quote na yun or kasabihan na yun ay isang, para sa akin na sobrang like na-touched ako dun in a way na like
very simple yung message niya, yet can ano talaga, can voice out so many things. Dito, pero to keep it simple, ang bata ka pero may boses ka ay hindi hadlang ang edad para ipahayag mo yung mga nararamdaman mo, mga problema mo. Since, eto nga, yung may karapatan tayong magsalita at marinig, basta to the point na alam mo yung limits at boundaries mo. You're not overstepping anything, hindi mo na sasaktan ng ibang tao. Basta ang mahalaga na napapahayag mo ng may respeto para mas maintindihan ka ng mga tao at mas napapakinggan ang boses mo bilang kabataan. Ayun lang. So, ayun nga, sabi ni Ate Shivon, katulad ng sinabi ni Ate Shivon is that parang hindi mo naman kailangan maging matanda para marinig yung mga um, kumbaga kung saan ka hindi komportable, kung ano ba yung thoughts mo, opinions mo. Just because bata ka, that doesn't mean na hindi ka or like wala kang sarili pag-iisip na parang kailangan ididikta pa sa'yo to, ganito, ganon. So, para sa akin, pwede ko rin siyang masabi yung quote na yun na bata ka pero may boses ka. Pwede ko rin masabi na parang kahit bata ka pa, may karapatan kang magsabi ng iniisip at nararamdaman mo, lalo na kung may mali o hindi ka komportable. Kasi, ang bawat boses natin is mahalaga. And that doesn't just apply sa mga matatanda or whatnot, but also sa mga bata. So, I would like to ask naman si Jacob. Well, like it's kind of like the freedom of speech thing. I mean, it pretty much is that. Like everybody has a voice and everybody has their own unique thoughts and opinions. So it's not just because you're young that your whatever you have to say doesn't have any meaning. Actually, I really love this saying because all my days when I was younger, whenever I tried to repeal something, my parents would always just say, "Shut up, you're a child." But at least they started to realize na may sense pala yung pinagsasabi ko sa eventually. So, I really do love this. So, yeah, that's it na. In the simplest form, it's just freedom of speech. Even though you're still young, you're still capable of formulating your own thoughts and opinions, but don't go too far and still respect your elders. Yun lang. So, ayun nga, minsan kasi talaga na parang they discard na lang yung opinions natin kasi just because they think na we don't have enough experience as a kid. Pero sabi nga ng iba na minsan kung sino pa yung mas bata, siya pa yung nakakapag-provide ng mas maraming insight. So, I'd like to ask naman si Kuya Aki. No, just like the sinabi lang din ni Shibon at saka ni Jacob na huwag lalampas sa boundaries o sa limitation. Parang pagkain lang yan kapag sumuba, nakakasama rin, oo. So sa karapatan, dapat pantay lang, alamin karapatan mo, use that in the right way. Yung sa mga nakatanda na naman, wag naman nating abusuin yung mga bata, ganun. Next episode ko na sasabihin yung mas deepen na explanation nito, but overall, no, mahalaga talaga yung limitation. And of course, no, wag nating hayaan na maabuso tayo. Wag din nating hayaan na makapang-abuso rin tayo, no? So mahalaga yung talagang tamang-tama lang, no? Kasi nga lahat ng sobra ay nakakasama. Ayan. So tanongin naman natin si Lian. Tanong ba si Lian? Wala pa, no? Sige, proceed sa'yo, Lian. So, I'll keep it short and simple kasi hindi natin ng point ko na naiisip. So, it makes me for me, yes. And sana sa mga kabataan din is may kapatan sa nararamdaman mo at napapakinggan mo yung voice matter. Yung sinabi ng whole community nyo na respect elders kahit na nagsasabi ko rin ng pakiramdam nyo. Yes, lang sabi sa inyo mas nakakantanda, paintindihin nyo yun at di ang definition in a positive way, may isip nyo na, tama nga sila. Kasi ako din ganun. So, yun lang. Thank you, Kuya Akin. Okay, so, And back to you. ngayon, kung meron kang isang mensahe na gusto nyong iparating sa mga bata ngayon,
O kung may isang hamon para sa kapwa kabataan, ano yun? So, I'd like to start with Jacob naman. Ako na naman una. Bounce back to you. I would like to start with Zian naman po. So, kung may mensahe akong gustong iparating, it's that huwag kang matakot magsalita. Ang boses mo ay makapangyarihan at meron ding itong tindig. Gumamit ka ng tapang at kabutihan at syempre respeto para ipagtanggol hindi lang ang sarili mo, kundi pati ang iba. And kung meron mang hadlang, Um, ay wala pala. Wala ito. So, para naman sa mga kapwa kabataan, maging boses ka ng kabataan, hindi laban sa matatanda, kundi kasama nila sa paggawa ng makatarungan at ligtas na mundo para sa lahat ng bata. So, Ah, syempre since parang ayaw pa ni Jacob, si ano muna, si Ate Shivone muna. Ayaw pa. Okay, so ayun nga, i-relate ko ulit siya kay Zian, sa sagot ni Zian, since much more magkapares na rin kami. So ayun nga, tandaan niyo na may karapatan kayong magsalita, mag-aral, maglaro, at mabuhay ng ligtas at masaya. Ngunit, tandaan niyo rin na alamin ang inyong mga karapatan at ipaglaban ng tama ng may hangganan. Alamin din ang Mm. inyong mga limitasyon sa buhay. At the same time, huwag rin kayong matatakot na ipaglaban ang inyong mga boses at Huwag kang daan ng daan. Ay, sorry pa. lagi niyo itong gawin ng may respeto at pag-iingat. Mahalaga kayo at mahalaga tayo para sa ating lipunan. Yan lang, Zian. Okay, so I think ready na si ano, si Jacob. You ready na po. So, I want to keep my message short and sweet for all of the children out there like me. I just want to remind you all that all of you guys are still capable of thought. All of you are capable of formulating your own ideas and opinions. I just want you guys to all remember to respect your elders because they, in the end, chances are they still know more than you. Take care, everybody out there, and please make sure that everybody's observing and taking care of your rights. Thank you. Okay, so si Lia naman. So, ayan, short and simple lang. You are valued. Don't afraid na dream big and speak. Siyempre, makapigil sa'yo kung mag-dream ka. And as long as you can dream it, nothing is impossible, sabi nga nila, diba? To the fellow youth, be the voice for others, protect each other, and stand what's for right. Hindi yung aawayin niyo yung isa't isa. You should cooperate na magtulungan kayo na hindi mag-aaway-away kasi at the end of the day, you need each other to stand. Yun nga, kailangan natin ng bayanihan. Ayun. Yun lang. Thank you. Okay, syempre, last but not least, si Kuya Akin. Ayan, maraming salamat diyan. So, alam ko maraming mga bata na nakaranas ng iba't ibang pagsubok, bata pa lang, no? May iba rin na iba yung kinalakhan, may iba-iba tayong estado sa buhay. Gayunpaman, wag nating kakalimutan na kahit gaano man kadilim ang gabi natin, bukas na bukas may liliwanag pa rin na araw, no? Kaya wag natin hayaan na tawag nito na lamunin tayo ng galit poot sa sitwasyon natin. Wag nating hayaan na lahat na bigyan ko ng justice yung sinabing hadlang ni Zian kanya na parang hindi niya tinuloy kanina So, yung hadlang wag nating hayaan na tayong mga kabataan ay mahadlangan dahil sa sitwasyon natin pinagdaraanan. May sakit man tayo, lumaki man tayo sa hindi natin magulang, lumaki man tayo sa ibang pamilya, lumaki man tayo sa nanay lang natin o sa tatay natin, nakaranas mo tayo ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Mga kabataan, wag na wag nang hayaan na hadlangan kayo noon. Bagkus naniniwala ako na kapag determinado tayo na baguhin yung kapalaran natin, kung determinado tayo na ipaglaban yung karapatan na meron tayo, kahit ano man yan, kailangan manindigan lang tayo sa buhay. And of course, hinihikayat ko rin ang ating pamahalaan na tulungan, lalo na yung mga kabataan na mga unprivileged na hindi tag nito,
di nila afford makapag-aral minsan, and really hope na kahit sabihin natin may free education, minsan may binabayaran pa rin. Really hope na yung lahat ng municipalities, lahat ng cities in all over the country, magiging free education, zero collection, no money collection, na kung saan they easy for them to access education. And of course, they are also protected by our law. Sana mas mapagtutukan ng paraan, hindi lamang edukasyon, maging ang kanilang kalusugan, ang kanilang seguridad, sa lahat ng aspeto na kinakailangan nila naway maibigay ito sa kanila pagkat ang karapatan ng kabataan ay hindi pribilehiyo kundi isa itong Kundi. karapatan na dapat nilang kamtan. Ayan, maraming salamat back to Zian for synthesis. Okay, so ating napag-usapan muli ang National Children's Month and tinanong ko kayo kung ano nga ba yung kahulugan nito para sa inyo? And ano ba yung nag-shape ng perception nyo about sa importance ng pagkakaroon ng awareness ng bawat bata towards sa kanilang mga karapatan? Siyempre, napag-usapan din natin dito kung aware nga ba ang bawat sa ang bawat kabataan sa kanilang mga karapatan and yung mga situations na naranasan nila, ganun. So, syempre, I would also like to mention na there are also children who have, tulad ng sabihin ni Kuya Akim kanina na merong mga childrens na nawala na ng parents or those raised without privileges. So, I hope that every one of those child knows na deserve din nila mabuhay bilang bata kasi minsan lang sila and once in a lifetime lang sila magiging bata. So, ayun, I would like to naman si Lian para sa ating announcements. Siyempre, para sa ating announcement, siyempre, we're inviting everyone to join us for the part 2 of National Children's Month celebration next Saturday. Huwag makalimutan and mag-calendar. Siyempre, tune in din sa ating regular programs. We have Kalambag every Saturday, 1 to 2 p.m. live on our Facebook page. Inclusion, envisioning an inclusive society or inclusion now na every Wednesday 3 to 4 p.m. and Senior City, a program on adult learning and education with a focus on the framework of lifelong learning. Sabihin ninyo ang mga lola, lolo ninyo na makinig mamaya 7 to 8 p.m. Let's continue learning, sharing, and grow together. Yun lang. Thank you. Ayan, maraming salamat, Lian. And of course, abangan niyo po ang part 2 ng aming episode at doon, mas ating palalalimin at gagawin natin mas exciting ang episode ng Kalambag. At muli po, ako po ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Akim, nariyan si Jacob, Siobhan, of course. We have Lian and Dian. Muli po, ito ang Kalambag. See you next week and God bless us all. Ingat.